Kasi noong 2019, may kumalat na scam sa Visayas, Mindanao. Yung nakita mo, yung mga buhay ng mga tao, nasira talaga. Hindi lang nasira ang buhay nila, pati kabuhayan ng bayan nila ng tinamaan. Alam mo ba, up to this day, nararamdaman nila yung economic impact na nangyari sa kanila. Naalala ko to, tinuro mo sa akin to many years ago, na every time you have a decision, mag-pray mo muna. Ingat-ingat lang po tayo kung paano tayo malilinlang ang ating pinaghirapang pera. Number one is ignorance, dahil wala kang alam. Pangalawa is greed. If you look at history, lahat ng pagbagsak ng mga ekonomiya, societies, it can be traced down to greed. And honestly, at the end of the day, anong end result? Poverty. Paano naman para sa mga taong lubog na lubog talaga? 'Di ba? How can they trust God with their finances at these difficult times? Paano? Okay. Ano yung red flag ng isang tao na nami-mismanage na niya yung pera? If you're This is Money Masters, where true stories spark real change. Guys, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Super excited ako dahil sa araw na ito, makakausap ko isang lodi ko. Ito, nung bata pa ako talaga, pina-follow ko na talaga siya. When in regards to finances, isang malaking talaga contributor yan. So right now, he's authored so many books, and not only authored so many books, he's a well-known financial advocate. Huwag na natin patagalin. Our RFP, Registered Financial Planner, no other than Mr. Randel Chongson. Palakpakan naman. Hi, Randel. Thank you, Chiki. Kaya kaklaro ko lang. Ano? Mas bata ako sa'yo. Ay, pero napapanood na kita nung Parang baliktad natin. Hindi, you are one of my major influences. Likewise. Na when I step into the financials, di ba, sinasabi ko, kung meron ka mga sama mo naman ako. Di ba, during that time. Parang pinaliktad yung story. Hindi. You are one of the pioneers Thank you, talaga thank you. in the personal finance in the Philippines. But today, we're going to go beyond numbers into the spiritual side of money. Thank you. Yun nga, gusto ko malaman naman, syempre, Randel, you are known not only good with numbers, pero right now, you're already teaching people about spiritual finance. Can you please enlighten us? Ano ba yung spiritual finance? Siguro, another way of calling it is stewardship. Stewardship is the idea na we don't own anything, God owns everything. Yan yung perspective na yan. I think, yung concept na yan na I don't own anything, it's a financial concept. In fact, ang tawag namin dyan, fiduciary. Like, kunyari, ako, bangko ko. So, kunyari, ikaw, Chinky, magdideposito ka sa akin ng pera. Okay. Diba? Ako, sa akin, sa bangko, yung pera mo, kailangan pag-ingatan ko. Kasi di naman akin to eh. Tama. Liable ako sa'yo. Tama. Pag kinuha mo na at may ginawa ko doon, liable ako sa'yo, liable ako sa batas. Tama. Ibig sabihin, yung concept na yan, mayroong ownership. In fact, yung pera mo sa amin, sa bangko, sa'yo asset yan, sa amin, liability namin yan. O kasi kung Hindi may yan mangyari. amin. Hindi amin yan. That's why may set of laws and rules and regulations para gagawin namin yan. One thing I realized, and ikaw, you're a big role sa akin yung pagpa-realize yan. When I understood na yung perception na yan, it applies pala sa lahat ng bagay. Pero this time, na yung pera ko, hindi pala akin talaga, kay Lord talaga to. So in other words, I'm only a steward or an administrator or a manager, tagapangalaga lang ako. It's not mine, it's the Lord's. Pag namatay ka, di mo naman dadala yung pera mo sa langit eh. Totoo. In fact, yung yaman mo, pag nadala mo sa langit, sigurado ako, di ka sa langit napunta. So yung perspective na yan, yung temporal lang yung nangyari rin. And alam mo naman to, napag-usapan natin in our videos in the past na I went through financial difficulties. Di ba, nagipit ako, nabaon ako sa utang, nabankrupt ako. Kasi hindi ako responsible sa paghawak ng pera eh. Kasi ang point ko, pera ko to, I can spend it the way I want it. Anyway, kaya ko naman kitain ulit. Alam mo yung ganong perspective, kakaroon ka na ng problema. Until I realize, teka, hindi ko pala pera to, kay Lord to. No? Ako meron akong trabaho para dito sa pera na to. When I start to think like that, biglang nagbago yung perspective ko sa pera. Teka, mananagot ako dito. And sinasabi ko, lahat tayo, darating sa panahon sa buhay natin, ma-audit tayo ng Panginoon. Ang tawag ko dyan, the great audit. Audit tayo, have you been a good and faithful servant? Yun ang tatanong sa atin eh. Kasama yan, how you handle your finances, your business, your work, your family, your relationships. Kasama yan sa lahat na kailangan. So, kailangan maingat tayo sa pagdating ng ganyan. Kaya, medyo nag-shift na ako towards that in the last few years of my professional career. Shinip ko na talaga. Tuturuan kita sa finance, pero ito yung spiritual component. Okay. And marami kasi akong kinakounselan. And kadalasan,
The more I meet them, talk to them, siyempre, di ba, pag may problema tayo sinosolve, we have to go to the root cause eh. Tama. Alam mo pa yung root cause na yan sa finance, number one, behavioral yan. Kasi money is more behavioral than head knowledge eh. Tama. So behavioral yan. Pero if you go deep sa behavioral, marirealize mo, spiritual din pala yan. Kaya pala ganyan. And yun, that led to where I am, what I'm doing. Wow. Grabe napaka-ikli ng tanong ko pero napakahaba. No? Ikaw naman, sanay ka na. So ladies and gentlemen, ano lang yung parang, minsan, probably it may be foreign to you guys na sabihin, ano ba itong spiritual finance nito? To cut to layman's term. Paano malaman na sinasabi mo that God owns everything? Ito naman yung parang na-realize ko, Randel, na yun nga, do you acknowledge that everything comes from God? Oo naman. Do you acknowledge that it is God who gives us the ability? Of course. Okay. Do you acknowledge that He's your partner? Yes. Kaya nga, ng last question na talagang that caught me, that made me realize na that I don't own anything. Or if I really say that He's my boss, before I spend, do I ask permission from the owner? Alam mo, naalala ko to, tinuro mo sa akin to many years ago, na every time you have a decision, pag-pray mo muna. Alam mo, ang laking niya na practical advice siya. Kasi di ba? Pero kasi it sounds like cliche lang. Oo nga, pero kunyari, di ba, ano ba ang kadalasan problem ng mga tao? Impulse spending. Oo. Oy, ganda nito. Deserve ko to, di ba? Oy, sale to ngayon. Ganyan. Pero the fact na pinag-pray mo yan, nag-pause ka eh. Totoo. Tapos, Nag-reflect ka eh. Nag-reflect ka, nag-pause ka. Practical-wise, teka. Kailangan ko ba talaga? Oo. Di ba yung nagkakaroon ganyan, nagkakapause ka? Pero then, alam mo rin na nangungusap din ng Panginoon sa'yo eh. Siyempre, hindi naman oo eh. Hindi naman necessarily no eh. Di ba? Pero at least the fact na nag-pause ka, nag-pray ka, ay, teka. So, It's an acknowledgement eh. Yun nga yung parang 3-question test ko parati when I purchase. Is this a need or a want? That's first. Oh, cash or charge? Yun. Di ba? Want, gusto mo. Okay, next. Cash or charge? O cash, o afford mo. Meron last question. What does God have to say about this purchase? Medyo doon tayo nasa stumble eh. Pero yung question ko, just because I afford it, should I buy it? Yan yun yung question eh. Galing. So darating ka doon sa point in your life na ma-afford, hindi naman to. Hindi naman pag binili mo to, magigipit ka. Hindi naman eh. May ipon ka naman, ready ka naman. Yung lahat ng tinuturo natin, nagawa mo naman. Pero minsan, hindi pa rin tama yung sagot eh. Totoo. Kasi doon ko na-realize na yung pera natin, may pinagagamitan yan eh. May purpose. Hindi lang yan para sa atin. So, and para alam nyo, si Chinky, ang dahilan kung bakit ako believer now, one of the things I learned, kasi finance naman talaga yung exposure ko. So, I started to read the Bible more and more. Number one, syempre, I want to know the person that I surrendered my life to, di ba? So, inaral ko ang Bible. So, one thing I learned, that yung Bible, it's a book of devotions. You feel devoted to the Lord. Pero dahil finance na person ako, negosyante rin ako, nakita ko rin yung Bible, ang daming tinuturong financial principles dito. So, I looked at the Bible, not just a book of devotion, but also a book of instructions. Instructions towards what? Towards righteous living. So, yung lens, siyempre may mga lenses tayo, di ba? So, pag ina-apply ko yung finance person ko as a lens, lumalabas talaga siya, nakikita ko siya. Consistent siya from the beginning to the end. Ito, nakakatawa to. So, kwento ko. Marami kasing weird na tao na dapat ang Kristiyano, believer, di nag-i-invest kasi God is your investment, mga gano'n, no? Tapos, God will provide kasi, God will provide, mga gano'n, no? Nakita ko, nagbabasa ako, no? Ecclesiastes 11:2, yung NLT version, but divide your investments among many places, for you do not know what risk may lie ahead. Time immemorial, diversification principle to eh, na hindi ka pwede nag-i-invest na hindi ka diversified. Tama. And imagine mo, it was written 3,000 years ago. Yeah. Wala pang financial instruments back then. Tama. Wala pang stock market, wala pang mutual fund, wala pang crypto. Sinulat na yun. So, doon mo makita yung timeliness niya. That's just one among many. Okay. Pag nakita mo pa ulit, sobrang dami. The Bible has about 2,350 more or less verses on money and possessions. Oo. Bakit? Kasi alam ni Lord kung sino pinaka-biggest challenge sa atin eh. Pera pa din eh. Grabe. Yan yung dami niyan. So, ang dami, sobrang dami, Chiki. Marami kasi, alam mo, the love of money is the root of all. The love of money will be the root of all evils. Kitang-kita naman natin yan in society. In history, makita mo naman maraming tao ginawa yung bagay na hindi nila dapat ginagawa dahil sa love of money. Yeah. Kaya nga, ang daming guidelines. Ito, para clear lang. Marami kasi, si Lord naman, KJ, daming bawal. Hindi siya bawal dahil KJ si Lord eh.
Alam pa ba ng Gen Z ano yung KJ? Ikaw na lang mag-explain Killjoy, na. Killjoy. Ayun, okay. Kasi may sabing KJ, napapaganon siya. Ano yun? Anyway, di ba? Parang kontra, di ba? Parang ganon. Oo. Pero hindi nilagay ni Lord yung mga ganung bagay para dahil KJ siya. Nilagay ni Lord yung ganung bagay to protect us. Oo. Yan yung point. And pinakamaraming challenge sa atin sa money. Kitang-kita, I mean, Chiki, I grew up in the world of finance. Grabe, scams, investments. Minsan yung kahit legitimate scams, makita mo talaga eh. Nasisira talaga ang buhay ng tao. Totoo. Not just tao, societies, economies, and alam mo ba, for instance, ito, greed, di ba? May mga movie pa. Ayan na naman edad natin. Naalala mo yung Wall Street? Oo. Yun, di ba? Hindi nila alam yun. Okay. At saka meron pa yung isa, may sinabi doon, greed is good. Oo. And then, alam mo, sa finance world, greed, no? Mali. Greed for the lack of word is good. Parang, mali yun. In fact, if you look at history, lahat ng pagbagsak ng mga ekonomiya, societies, it can be traced down to greed. Oo. So, paano mo sasabing okay yun? And in the world of finance, that's good. Minsan, siyempre, ma-attend ba ako mga event, seminar, talagang maririnig mo pa rin yun. I mean, up to today, I mean, nakakurbata, talagang kala mo, highfalutin. Greed is good. Parang, hindi eh. The more you study it, realize, even if you don't study the Bible, but you see in history, talagang ano yan. And even in personal life, it causes you a lot of people. Diba? Makita mo yan. Sa investments, makita mo yan. Bakit ganon? Lahat ng craze, and then eventually, kawawa yung mga maiiwan dyan. Yeah. Alam mo, totoo yan eh. Alam mo, 2 reasons, guys. No? Kung ingat-ingat lang po tayo kung paano tayo maubusan ng pera o malilin lang ang ating pinaghirapang pera is 2. Number 1 is ignorance dahil wala kang alam. Pangalawa is greed. Oo. Dangerous. Oo. Kasi, di ba, dalawa yan eh. Kung di mo alam, pwede kang maloko eh. Di Alam mo, ba? Chiki, may story ako dyan. So, alam mo naman, di ba, meron akong advocacy against mga scams. Oo. Minsan nga, si Chiki, kinakabahan na para sa akin kasi tapang-tapang ko, di ba? Pero wala eh. Kasi, di ba, pinaghirapan ng mga taong bayan, tapos mawawala na gano'n. Ito, di ko makalimutan to. 2019, pinunta ako ng PNP. Kasi noong 2019, may kumalat na scam sa Visayas, Mindanao. Yung Kapa. Grabe yun. Grabe yun. Grabe talaga yung pagkagawa nila. Sabi ng PNP sa akin, pwede ka ba mag-talk? So, hindi ko naman alam. Ano naman ako, kung oo eh. Punta ako, fly in ako sa Cebu. Grabe, tinipo nila 600 to 700 uniform officer. Personnels. Turo ako about scams. Sabi nung hepe, sabi nung director, sabi niya, paano natin isasara yan? Kayo mismo naka-invest yan. So, pumunta ako doon, tinuruan ako. Umikot ako niyan, ha? Nag-roadshow ako, Chinky. Cebu, Iloilo, Davao, Tagum, Jensan. Inikot ko yan talagang, sorry, minsan may security na nga ako nung iniikot ko yan eh. Kasi nga dahil nga yung danger, no? Pero talaga makita mo, nakita mo yung mga buhay ng mga tao, nasira talaga. Hindi lang nasira buhay nila, pati kabuhayan ng bayan nila na tinamaan. Alam mo ba, up to this day, nararamdaman nila yung economic impact na nangyari sa kanila. Ano? Kasi talagang naghirap sila. Naghirap talaga sila. It's really going to be a big problem. Yeah. So, because greed. Greed talaga eh. Of course, kasama ignorance. Pero ignorance, pwede natin ituro eh. Ang greed natin, pwede i-manage yan eh. Oo, kasi ano na yan eh, it's an issue of the heart eh. And then ito lang yung sinasabi, paano kasira yung ekonomiya. Halimbawa, kunyari may isang magsasaka. Di ba? Isang magsasaka na ang gagawin lang, ilalagay lang yung pera at kikita ng 30% per month. At tapos di na magtatanim. O, hindi na siya magtatanim. So, pag hindi siya nagtanim, walang aanihin. So, pag walang aanihin, wala na makakain ng tao, wala na mabibili, wala na tinatawag na economic activity. Tapos wala pang babalik. O, tapos ang nangyari, ending, yun nga, sinanla yung lupa o binenta yung kalabaw, nawala na yung pera. Kaya baon sa utang lalo. Kaya nga, yan yung ibig sabihin ni Randel na hanggang ngayon nararamdaman pa ng bayan kung ano naging epekto. So, one of the things yan. So, connected yan. And ito, babalik din tayo. Bakit? Ayaw ni Lord to eh. Kaya nga nilagay niya itong mga tunuro sa Bible to protect us from living a life. Kasi imagine mo, Chinky, dumaan ka sa ganyan, sira na buhay mo. Sira na buhay mo, sira na pamilya mo. At dahil pang anak. Paano na ngayon? So, when you multiply this to hundreds of thousands and millions of Filipinos, problema na to. Dahil wala ka ng trabaho, wala ka ng contribution sa ekonomiya. Hindi ka na makakapagbayad ng tax. Uutang ka na.
So nakita mo yung impact niyan. And honestly, at the end of the day, anong game plan, anong end result? Poverty. Yeah. Diyan na magka-start lahat. Diba? Kaya hanggang ngayon, ang lakas pa rin ng OFW natin. Walang choice eh. Ang lakas pa rin ng, tsaka yung crimes natin ngayon, complicated crimes na. Online crimes, meron na rin. So, yan yung mga bagay-bagay na nangyayari. So, and that's why, babalik pa rin tayo doon sa design ng Panginoon. Kasi ayaw niya to eh. To protect us. Balik tayo. Diba? Ano yung mga kinokontrol? Mga tinuturo natin, control, needs and wants. Pag tinignan mo yan nasa Bible yan. Nasa Bible yan. Nakita mo yan. Many are the plans of mind star, but it's God's plans are happening. Kasi iba yung plano ng Lord sa'yo eh. Makita mo, maraming scripture yan na sinabi pa. Actually, I wrote a book last year, 2 years ago, Money by the Book. Sinabi ko rin dun na isang point dun, di ba? Pag inubos sa Bible, meron sa Proverbs, tanga ka daw pag inubos mo lahat ng pera mo. Oh, you're a fool. You're a fool. Siyempre, Tagalog ko, di ba? Parang, ito pala yun. So, Harsh, no? Di ba? Parang... Harsh, pero hindi dahil... Guys, warning lang may mga gumagawa po ng mga fake AI videos using my name para mag-endorse ng investment. I will never endorse any type of investment. If may makita kayo, please report it right away. Ingat. Back to our regular programming. KJC, ano naman KJ? Dahil love tayo ng Panginoon. Ang sinasabi ni Randall ay ganito, Seek ye first His kingdom and His righteousness, and everything shall be added unto you. Unahin mo muna ang kung ano yung anong gusto ng Diyos para sa buhay mo, ano ba yung layunin. Lahat ng mga pagpapala ay susunod po. So, in your journey as a financial advocate naman, ano yung natutunan mo talaga, na sinabi mo talaga, paano mo ibabalance, di ba? Yung parang being wise with money and not worshiping money. Kasi magkaiba yun eh. Di ba, yung practical and spiritual aspect eh. Nasaan yung gitna? Okay. Ito nga na-realize ko, Chinky. Walang divide between the practical and the spiritual. Integrated siya talaga. Diba yung point mo? So, meron kang internal compass sa loob na alam mo ano yung nakaka-honor kay Lord and everything. Pero yung nabanggit mo kanina, seek first His kingdom and His righteousness. No? Ito yung talagang cornerstone na alam ko. Whatever I have, whatever I do, who I am, para sa kingdom ng Panginoon yan. So, even yung financial side natin, ginagamit natin yan for God's kingdom. It's not just to help. Kasi at the end of the day, gusto natin, di ba, yung kingdom ni Lord, maramdaman natin sa buhay na to. Yan naman yung purpose natin eh. So, yung financial side, tool yan. Money is a great tool, but not the end goal. Tool yan para dito. Pag nakita mo yan, and ito maganda eh, dahil nga faithful ka, I'll give you more. Di ba? Ay, faithful ka, okay, si Chinky, sobrang one of the most generous persons I know. Kaya tingnan mo, hindi siya binibigyan ni Lord ng maraming blessings kasi mabait siya. O sige, mabait ka na. Hindi lang dahil mabait siya, okay? Dahil alam ni Lord, faithful si Chinky. Nagagamit ni Chinky para sa kingdom ni Lord yung binibless sa kanya. Ganun lang, di ba? May tao ka, may magaling, may hindi. Sino bibigyan mo ng trabaho? Yung magaling. Kasi alam mo, makakapagbigay ng resulta to eh. Ganun din tayo. So the more faithful we are, hindi connected to faithful ako blessing, hindi. Kailangan naintindihan mo ano yung purpose mo sa buhay. And tinanong ko ang purpose ko sa buhay is talagang to worship the Lord and to advance His kingdom. Yeah. So, kung saan man, profession, whether it's a finance world, whether as a business owner, whether as a pastor, kung naman gagawin mo, para doon lahat yan. And then mo realize, ito pala. Kaya makita mo, ang sarap pala ng buhay pag ganito. Ito pala yung tunay na peace. Ito pala yung tunay na, okay ako. Was there a moment also in your walk with God na, especially with regards to finance, na may pinapagawa sa iyo si Lord na nahirapan ka talaga sumunod? Madami. Alam mo, one of the things that earlier, by God's grace, hindi na ako nagka-challenge yan. Generosity was hard for me nung umpisa. Why? Kasi nung una, ang dami mong pinagdaanan sa buhay, umuokay na yung buhay mo, mararamdaman mo na. Pinagpaguran mo. Pinagpaguran mo. So parang, medyo may konti akong challenge sa umpisa sa generosity. Pinakauna kong challenge, mag-tithe. Yung unang umpisa. Ewan ko, naalala ko yun. Turo mo to. Parang, di ba? Kasi parang, kulang na nga magka-tithe. Kasi di ba tinanong mo ako nun? 2000 circa, ko nung year yun, ano? So, nag-i-improve na, inaayos ko na. Pero alam mo yung may konti ka na, pero tatayt ka pa, kulang na nga. So, yan yung naging challenge ko. So, doon ko na-realize, no, I have to obey. I have to trust the Lord. Minsan, tao. Makita mong kailangan mong tulungan.
missionary na kailangan mo suportahan, minsan alam mo, di maalis sa utak ko, mahilig ako mag-compute talaga. Hanggang ngayon may Excel sa utak yan eh. Laging, alam mo, hindi nag-a-adapt. So, nagka-challenge ako ng kipit na nga. Tsaka, minsan kasi, alam mo, hindi naman, to be honest noble naman to eh. Pag binigay ko to, para sa mga anak ko to. Ano, may ganong, may tuition ako, may ganon namang, legitimate naman talaga yung concern. Kaya nga, of course, God naman doesn't want it to be unwise, no? Pero at the end of the day, ko nakita, may faith component pa rin eh. We've always moved into, we've pushed this for the longest time, di ba? Generosity. Pero minsan sabi ko, the fact na kaya ko mag-bless, kasi blessed pala ako. Oo. The fact na ako yung nagbibigay, it's already a supernatural provision. Kasi you cannot give what you do not have eh. Tama. Para sa mga taong nahihirapan, maging generous. At the same time, to return yung tithes, no? Whether you practice it or not. This is my revelation. Ang generosity pala at tithing is never about numbers. It's all about a test. Yep. Testing siya eh. And then I realize in life, di ba, sa tunay na buhay, when you pass the test, di ba, from grade 6 may major test tayo. Pag nag-pass ka, go to high school. Pag nag-high school ka, may major test ka, NCE, pasok ka na naman sa college, di ba? So, whenever you pass the test, may promotion. Yes, Tama? yeah. Without you knowing, yung generosity pala at saka yung tithing, it's never about numbers. It's never about money. It's all about testing. Because it's all about the heart. Yeah. And then once you pass the test, which you experience, God blesses you and promotes you. So right now, ito naman, syempre, pagka tayo ay tumutugon at sumusunod sa Diyos, ay tayo naman ay nabibigyan ng, pinagkakatiwalaan pa tayo na malaki. Nung ikaw ay pinagkatiwalaan ng malaki, di ba? Paano mo binabantayan yung tagumpay versus pride? Na ang galing-galing ko, I did it my way, I'm a self-made person. Or meron ding other side na may mga ibang tao, pag kumikita ng malaki, nagigilty. Parang, hindi ko deserve to. Kawawa naman, paano naman sila? So, paano mo binabalanse yung pride sa guilt? Kailangan pa rin hindi nawawala, no? Pinaka-importanting component natin sa walk natin, humility. Hindi naman ikaw yan, si Lord yan eh. Babalik ka pa rin, ano pa purpose mo? Diba? Kasi pag alam mo, okay, si Lord to, wala naman ako pwede i-claim eh. As na honestly lahat ng gusto ko gawin sa buhay ko, ginawa ko, tinry ko, and marami akong failures. Nung hinayaan ko na si Lord, doon ako nakakuha ng success. Ano ibig sabihin nun? Hindi ako yun, si Lord yun. So, I don't have any claim to whatever I'm doing. Siya yun. So, humility, again, is also a lifestyle. Diba? It's a DNA. So, hindi akin yan, kay Lord yan. And hindi para sa akin yan, para kay Lord yan. So, you always have to remind yourself na hindi to para sa akin, para kay Lord to. Ano gagawin ko? So, lagi ka na nag-iintay, ano instruction ni Lord. Minsan, may guilt pa din yun, yung, diba, pag, again, tao lang. Minsan, may guilt pa din, parang, mahal na yung lifestyle ko, lifestyle na ako. May ganun na factor ako doon. Pero diyan naman, doon ako nagka-pray kay Lord. Kasi sabi ni Lord, okay lang. Diba? Faithful ka naman eh. Ano yung red flag ng isang tao na nami-mismanage na niya yung pera? If you're, well, sa finance, if you're spending more than what you're earning. Minsan sa negosyante, mahirap yan kasi, di ba, erratic eh. So, kaya ako pwedeng, nagturo ng finance, may monthly, may quarterly, may annual. Titingnan mo pa rin yan eh. Kasi minsan nag-negative ka sa certain month. Okay? Kunyari, negosyante ka. Mayroong good months or bad months eh. Basta total, at the end, okay ka. Running total mo, okay ka. Kaya kailangan mo create ng buffer. So, yung number one red flag, if you're spending more than what you should, may problema ka. Okay? Number two, eto, brotherly advice ito. Hirap ka na mag-type, hindi mo na magawa. Parang kasi, minsan parang, di ba, sanay ka na, sabihin na nahirapan ka na, meron na nagbabago sa'yo nun eh. Nanghihinayan ka na, parang bibig ko ba, Lord, to, red flag na sa akin yun. So, Randall, can you help those people na nakikinig at nanonood ngayon na struggling sila, lubog sa utang, walang trabaho, nalugi sa negosyo? Ano yung spiritual principle na pwede nating ibigay that can give them peace and clarity? Alam mo, number one, ito importante yan. Huwag kayo mawawala ng hope. Kasi pag nawalan ka ng hope, tapos na ang boxing. Tapos na ang grabe. And one of the things we realize, hope is eternal eh. Kasi hope is not a situation eh. Hope is a person. Diba? I mean, kung nakilala mo ang Panginoon, then, number one, kaya nga may resurrection eh, nabuhay si Lord eh. Ibig sabihin niya, hindi namatay lahat ng pangarap mo sa buhay. Baka binabago lang ni Lord o inaayos ka lang.
So, yung hope mo hindi mawawala. So, number one, whatever is the situation, may problema ka, number one, may hope. Pero next question is, anong dapat mong baguhin? Yes. Yan yung next question. May plano sa sa buhay mo, di ba? Pero ano kayong kailangan baguhin? Minsan kasi, yung mga dinadaanan natin, ina-allow ni Lord yan kasi may binabago sa atin si Lord. Pwedeng character mo. Okay, kadalasan character eh. Totoo. Pwedeng dinidisiplina tayo. Or pwedeng inaalis ka ni Lord sa mali. Tama. Minsan Pinoprotektahan minsan ka. talaga mali talaga eh. Relationship, negosyo. Sa akin minsan yung the wrong business partners. Tama. Talagang ayaw ni Lord eh. So okay. So matuto tayo mag-yield. So very important mag-yield tayo. Paano naman para sa mga taong lubog na lubog Mm. talaga? 'Di ba? How can they trust God with their finances at these difficult times? Paano? Okay. So sabi, na guys, ramdam kita kasi dinaanan ko yan eh. Oo nga. Ramdam kita, dinaanan ko yan. Kailangan lang natin siguro mag-pause. Yung Yes. kailangan mo yung pause eh. Kailangan mag-rest na may bukas pa. Kasi dami ko na na-counsel ng ganyan point eh. And balik tayo, Lord, surrender talaga. Kasi ang kalaban natin, pinipilit natin yung gusto natin. To that point na yung solusyon na naiisip natin, yun lang gusto natin. Baka may ibang solusyon para na si Lord para sa iyo. Eh. Baka may binabago eh. Bakit ba? Bakit ka ba nabaon sa utang? Babalik ni Lord sa iyo. Bakit pa ano? Kasi gusto natin solusyon eh. Pero gusto ni Lord sa atin pagbabago eh. Solusyon, matapos sa utang. Bakit? Natuto ka ba? Pag nakabayad ka ng utang, who's to say na hindi mauulit yung problem na to? Baka umulit eh. So, binabago ni Lord sa atin sa sarili natin. Identity natin, sino tayo. Pag nakita mo yan, na-gets mo na yung lesson, it will all follow. Been to there, I had a lot of debt. Hindi ako nagmamalinis, may debt problem, pero binago ni Lord yung sarili sa akin. So, anong advice mo naman sa mga young people right now, yung Gen Z and then Gen A na rin, mga Gen A, na who wants to build wealth, not just for comfort, but actually for calling purposes? Ganda niya. Ano? Sige, right now, sabi ko, hindi na ako magsusulat ng libro, pero laki na yung mga anak ko, may sawa na sila. So, I'm currently writing a book on raising financially smart kids. Alam mo, sarap lang kasi yung season ng buhay mo ngayon na nire-recall mo talaga all this time na tinuro mo sa kanila. And ngayon, kasi ngayon, matanda na sila. So, the only way, malalaman mo kung tama tinuro natin. Matanda na tayo. Nung matanda na sila ngayon, they know, of course, they make mistakes. Pero, sabi ko nga ngayon, may confidence ako. So, sinusulat ko siya, na-recall ko ngayon. And sabi ko, the same advice that I writing in that book, ay the same advice I'm going to give people. Number one, God owns everything. I think that's one of the things na na-realize ko sa kanila eh, na kasi sa mga anak natin, they look at us as a provider. Diba? Hindi maalis yan eh. Pero at certain point in time, kailangan i-redirect mo sila na si Lord ang provider. I think one of the things that I realized, more than managing money, sa anak ko, the value of work. Tinuro ko sa kanila yun. Kasi, kahit magaling ka mag-manage pero kung tamad ka, hindi naman mag-work eh. So, the value of work, tinuro ko. And then second is, yan, yung responsibility and accountability. Na liable sila kay Lord, whatever. Be disciplined. Diba? Say no. Say no to ungodliness in life. Marirealize mo yan. Ang dami mong gagawin na pag-isisiyan mo later on, learn how to have the wisdom. Yes, God will allow you to make mistakes, pero not to the point that the mistakes na hindi na siya reversible. Very important. And of course, siguro yung value of ano talaga is the value of hindi natin maalis na mag-enjoy in life eh. Pero kailangan may responsibility tayo. Totoo. Uy guys, alam mo, napakalaga nito. Just like to, lalo ng mga magulang na nakikinig at nanonood ngayon na sinasabi na dumaan sa hirap at sinabi nyo, ako pagdating ng panahon, pag ako nagkaanak, hindi ko pa dadaanin sa hirap yung anak ko. Alam mo kung nasabi nyo, magsisi na kayo. Ang daming problema niya ngayon. Oo. Problema. The reason why na marunong ka sa buhay, naging masinop ka sa buhay, naging responsable ka sa buhay, dahil nga nanggaling ka sa wala. Ngayon, ipagkakait mo yung pagkakataon na yun. Kaya nga, alam mo, ito yung mga na-discover ko na sa buhay. There's an old saying lang naman to. It's the first generation that makes the million. Second generation inherits the million. It's the third generation that loses the million. Dahil nga, hindi nga pinaghirapan. Yung parang entitled at the same time, parang yun nga, minana ko lang to. Again, di ko naman sinasabi it's a rule. However, ito yun. May somebody so wise, parang sinabi sa akin na hindi ko makalimutan. Sabi niya, Jinky, pag pera iniwan mo sa anak mo, pwedeng maubos siya. Pag bahay ang iniwan mo, pwedeng ibenta yan. Negosyo, iiwan mo,
kung hindi nila talaga alagaan at maging responsable, Di ba wala rin? malulugi yan. Ang pinakamagandang ipamana mo sa anak mo, yung sinasabi mo, money values. Ito yan. Fast Talk with Randall Chongson, Boy Abunda style. Eto na. Stocks or real estate? Nako. Ako at this point, none. Talaga? Okay, sige. Save or give first? Grabe. Ang hirap, no? Save and then give. Okay? Budgeting or prayer? Grabe to. Hindi to or eh. And to eh. Budgeting and prayer. Okay, rich man or wise man? Wise man. John Maxwell or Dave Ramsey? Dave Ramsey. Ah. Explain ko lang. Mas gusto ko may real solutions. Ayoko ng motherhood statements. Okay, sa tithing, net or gross? Alam mo, kung empleyado ka gross, kung negosyante ka, hindi pwedeng kasama sa Tama. Net. Favorite Bible verse about money? Nako, Matthew 6:33. No? Hindi diretso, pero yun talaga. Financial mistake na ayaw mo na ulitin? Utang. Tama. Greatest lesson from your spiritual walk with money? God owns everything talaga. Grabe, Wala. ganda. Babalik at babalik ka pa rin doon. Complete the sentence for me. Money is not the goal, blank is. God is. Ang ganda-ganda naman, Randall. Thank you. Congratulations. It's really a very, At the same time, if they want to reach out to you, how can they get in touch with Yan, you? ando ba rin? Facebook, Instagram, Twitter. I still write. I have some column at the Inquirer. Yun, ando pa rin ako. So, nasa social media presence pa rin naman. Hindi naman nawawala. Yeah. And actually, write more now. Yeah, mas may Kasi time nga, ka na. mas may, not so much of mas may time. Feeling ko that's in the world na puro videos, napabayaan yung writing. So I took that slack na I will write more now. Almost daily, I post something. So guys, there you have it. I hope that you have really not only a mouthful of wisdom, but really book full of wisdom na nanggaling at saka yun nga, hindi nyo kailangan pagdaanan lahat ng pagkakamali sa buhay para malaman nyo ito ay pagkakamali. Itong mga pagkakataon na ito na makausap natin ang isang Randall Chongson, we talked about 4 decades na dinownload po sa episode na ito. This is actually a masterclass. However, if you find value on this, please type in the comment section kung ano yung mga na-realize nyo. And siguro ito na lang. Randall, one last request na lang. There's some people right now who's struggling and who's losing hope. Yeah, with your permission, is it okay for you to pray for this people? Sige. Father, we lift up to you, Lord, lahat ng mga may challenges sa buhay, Lord. We pray that magawa nilang i-surrender everything sa iyo, Lord. Because, Lord, alam namin may plano ka para sa lahat sa amin. Give us hope and not to make us live a life of challenges. But, Lord, may we realize na ikaw lang ang hope namin. We pray that you do not give up on us, Lord, that you continue to reach out to us. But we also pray that we surrender. Lord, we pray that yung heart namin to give ourselves to you, surrender, is the only way for us to experience hope. This we ask in the mighty name of Jesus Christ. Amen. So guys, if you just prayed that prayer, and let me encourage you to type, I prayed sa comment section. And I do believe God's going to do a miracle in your life. Again, always remember, when there's hope in the future, there's power in the present. And then tatandaan nyo parating sinasabi natin, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. So, hindi lahat ng opportunity. Iba, temptation. Opportunity also comes for those people who are prepared. Handa ka dapat. It's not about walang opportunity. Ang problema is, hindi marunong tumingin kung may opportunity o wala. So, we set a goal for 4B, but with no funding yet. Talagang we'll do it. And, by the end of the year, we did 4.4B. Wow! You never let capital be the roadblock to your dreams. What would you do differently kung may 1,000 pesos ka, wala kang connection? Anong gagawin mo? I think, how important is mentor or coach to your life? May story ka ba regarding that? yeah, I think, Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.